Bad news mga lodi, mga adik, ang pagsosolar may permit na. Magandang araw sa inyong lahat. Tiyak mababad trip kayo dito kung sakaling totoo to. Eto, diretso tayo dito kagad. Sabi nila sa comment section sa last na upload ko, ano masasabi mo boss sa bagong pakulo? Bagong pakulo ni Meralco na kailangan na daw kumuha ng permit mga magdi-DIY. Oh my god, eto pa, meron pa isa. Idol, sabi sa hearing sa ewan kung totoo to binabasa ko lang mga lodi hindi ko buburahin yung mga comment. Sabi sa hearing sa Senate, need na daw ng building permit sa pagsasolar pag nag-solar. Solar yung ganito. Ang init ng panahon, nakaka-high blood. So ganito guys, in my opinion lang naman, okay lang naman yung magkakaroon ng permit or pe-permitan yung ganyan. Ang masaklap lang kasi kung may involved na naman na pera or bayarin, diba? Kaya ka nga nag-solar kasi nga umaaray ka na sa presyo ng kuryente. Lalo ngayon, diba? Nagbiglang may mga binabayaran tayong naidagdag na programa ng gobyerno. Pinagproblema na nga lang tayo sa programa nila, tapos nagbabayad pa tayo ng patong-patong na tax. So, kaya nga tayo nag-solar para paano makaalis tayo doon. Makaalis tayo doon sa circle ng headache na yan. Tapos ngayon yung mga about sa comment, DIY, ibig sabihin maliitan lang siya. So, problema ka pa ngayon ng inspection. Ano pa? Permit. Building permit. May permit yung maliit na kubo-kubo kagaya nung kay mother ko kung sakaling magsosolar ko niyan. Diba? Laking problema na naman yan kung sakasakali. Okay lang naman siguro. Kaya lang problema ko, may involved na namang pera na naman dyan. Diba? Akala mo nakaalis ka na sa headache na yan, sa problemang kuryente na yan. Minsan brown out. Gaya dito sa amin, bagsak ang kuryente, baba. Diba? Tapos blackout, mataas na bayarin ng kuryente. So gusto mo lang na makaalis doon. Ang problema, ayan. Bakit? Kumukunti na ba ang subscriber? Medyo nag-aalangan na ba? So yun ang point ko lang dyan, ang opinion ko lang dyan. Wala namang problema basta walang money involved at hindi mahihirapan kahit maliliit na mga tawag nito yung mga DIYer. Kasi DIYer sinabi, mga DIY Siguro kung malalaki, malamang siguro apply dyan sa mga malalaki, like yung magbebenta ka ng kuryente sa kanila, grid tie, diba? Magbebenta ka ng kuryente sa kanila, malaki yung lalagyan mo, like yung mga malalaking business establishment sa hubong nila sa rooftop, malaki yung kanilang yung setup. So malamang siguro yung ganon. At yung mga farm na medyo konti lang naman na kalakihan, from the word DIY kasi, pag DIY kasi tayo tayong mga maliliit na mga solarista, diba? So ganito na lang siguro, mag-invite tayo ng maraming mga tao mag-solar para mawalan siya ng subscriber. Yung mga dyan, naka on grid pa, mag off grid na tayo para mawalan sila ng bilang ganti natin kung sakaling totoo. Pero sana wag naman sanang ganun, diba? Sa akin nga dito, very productive yung ating solar panel, solar setup. Very useful siya. May dumating na bill. May dumating tayong bill. So check up natin. So ganito kasi mga lodi, baka yung mga napapuzzle, wag nila sa naka-solar ka na pero nagbabayad ka pa ng kuryente. Ganito kasi mga lodi, yung setup kasi natin, maliitan lang siya, DIY lang siya. So pang personal use lang siya, or personal consumption lang. Hindi naman natin ninenegosyo, hindi naman tayo nagbebenta sa kapitbahay, hindi naman tayo nagbebenta ng kuryente sa grid. So ito, kung sakaling totoo, pumayag pa tayo, biba na tayo. Kung sakaling totoo na mag-permit yung mga magdi-DIY, laking
laking ano naman to, problema na naman. Kasi nga kaya tayo nag-solar, kasi nga hindi natin kaya yung mga bayarin monthly. At ang malaking problema ko nung dito, yung brownout. So ngayon, tumino naman siya. Tumino na ang kuryente dito sa akin. Pero noon talaga, problema yan. So, tumino-tino niya. Nandyan na, itapon ko pa yan, di ba? So, okay lang naman yung siguro mag-permit. Wag lang siguro may money involved na naman. Kasi kung ganon, patanggal ko na lang yung grid ko na rin. Kapuputol ko na rin. Wala akong babayaran. So, wala nang dahilan na pakikailaman pa nila ako kung mag-solar ako o hindi. Di ba? Okay. Ganito lang yan. Kasi nga, siguro hindi naman siguro totoo yan. Hindi naman siguro totoo mag-permit yan. Di ba? Parang bumili ka lang ng generator mo. So, bumili ka ba ng generator? Pakikailaman pa ba nila? It's a common sense. Ba't nila pakilaman pa yung generator mo? Sarili mo naman consumption yun, di ba? Kung sakaling gagamit ka ng crudo, sariling pera mo naman, di ba? Kung sakaling mag-solar ka, may involve ba sila doon? Wala. Sarili mo ng problema mo naman lahat, di ba? Lahat ng tax bayad mo naman. Lahat ng mga materials, bayad mo rin naman. Anong masakit sa bulsa nila? So, sakasakaling ganon, bakit? Kumukunti na ba subscriber? Nalulugi na ba? So ito, kahit pa hindi ko pinatanggal kasi nga gusto ko pa rin makapag-contribute sa kanila, sa community. Mag-tax, enjoy ko na mag-tax. Yun nga lang kasi mas mababa na. Kahit pa meron pa tayong silbi sa buhay. Meron pa tayong silbi sa community. So ito, 2 buwan tong binigay. Siguro natutulog ako kanina. Natutulog ako, hindi nila ako magising-gising. So sinabit na lang sa damit. Okay? So ito siya, 2 buwan yung anong date to? Anong date? Residential March at February. So meron na, Lodi. Eto, may time ako talagang nag-welding. So sinasabi ko kanina, ba't ka naka-grid pa? May solar ka pa. Ay, may solar ka na. Nagwa-welding kasi ako mga bossing. Yung gamit ko 3.6 lang, 3.6 kilowatt. So kapag ginamit ko sa welding machine yun, baka masira. Okay, dapat ang natin inverter nasa 10 kilowatts. So okay. So kaya ako nagwe-welding gamit ang grid. So ito pa yung other production ng solar panel natin, kaya siya naka-grid tie. Yung ibang energy niya, ito maitulong niya sa aking load. So hindi ako nagbebenta sa kanila. Kasi maraming proseso, mga permit, inspection, lahat-lahat. Okay, so ito, ang init, alas 3 na yan. Tapos distribution, senior citizen, walang problema sa senior citizen, okay lang yan. Wag lang yung mga masisipag sa mundong ito. So lahat ay 26. Lifeline discount. Oh my goodness, dito sa isa ay 3 point. Mas mataas naman dito, pero ang bayarin ko lang nasa 5 piso. Baba lang. So, yun lang guys ang babayaran ko, at hindi ko pa ito nabayaran kasi katulog ako. Basta sinabit na lang dyan. Malamang siguro kung sakaling magbibigay pa sila ng isa, doon na siguro, lang naman hindi pa umabot ng 100. Ayos, 2 buwan siya. Okay. Alam nyo kasi binabayaran natin sa grid, kung sakaling nandyan tayo, binabayaran natin yung mga ninakaw, mga kung ano-ano dyan. Problema pa ba natin dyan sa kanila na yun? Alam nyo kasi sila, okay na yun. Ito wala na tayo sa sakit na ulo. Malawag siguro sinasabi nila kung sakaling malaki yung system mo, or magbebenta ng kuryente sa kanila. Pero kung sakaling DIY siguro, kung permit lang wala problema. Wag lang siguro maraming proseso, maraming bayarin. Nako, dyan na naman ang problema. So ganito na lang siguro, mas maganda. Mag-solar na kayo. Ito na yung proof na talaga maganda mag-solar. Okay, yung welding ko na lang ang aking ginagamitan ng grid. Pero kung sakaling malakas yung inverter ko, nako, na rin yan sa sa inverter sa mag-welding. Pero since na hindi pa, wag na muna, baka masira. Baka babalik na naman tayo sa grid. So yan lang guys, huwag kayong mataranta kasi nga ano siguro yan, malamang siguro hindi naman, baka sa lang yan, mga big facility lang siguro.
wala naman tayo na na agrabyado, wala naman tayo collateral damage eh. 'Di ba? Common sense na lang, parang bumili ka ng diesel generator tapos pakikailangan pa nila yung generator. Kung ginagamit mo yung 24/7 generator, wala na silang pake. Ngayon kung ginagamit mo yung solar panel mo 24/7, wala na silang pake. Kung magbebenta ka sa kanila, yun pwede may pake sila, 'di ba? Pero kung since na wala, taka off grid ka, ayan, yung wala sila pakialam. Kung siguro gumagamit ka pa ng grid nila, pasalamat na lang sila kahit paano gumagamit ka pa rin sa kanila ng kuryente. So ganun na lang mga bossing, salamat, see you next time, bye bye.